Nag-almusal po ba tayo ngayong umaga? Ay, parang mahina. Kumain na po ba tayo? Ready na po ba kayong magpuri sa Panginoon? Hallelujah. Damang-dama na po natin yung papalapit na Kapaskuhan. Kasi lumalamig na po, medyo umuulan, pero damang-dama na po natin, nakikita natin sa kalsada, may mga Christmas lights na po. Ayan. At buwan na naman po ng mas more na pagbibigay. Ayan. Hallelujah. Purihin po natin ang Panginoon. Maaari po ba tayong tumayo? Hallelujah, Lord God. Magandang umaga po, Panginoon. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, dahil ngayong araw, Panginoon, nagising po kami. May problema man po kami, Panginoon, pero nandyan ka po para sa amin, Panginoon. Maraming salamat sa pagising sa amin ngayong umaga, Panginoon. Salamat po dahil ginabayan niyo po kami sa pagpunta. Salamat po dahil kasama ka po namin ngayon, Panginoon. Aawit po kami ngayong umaga para sa iyo, Panginoon, dahil po sa iyo, Panginoon. Sa iyo lang po ang lahat ng papuri at pagsamba. Isisigaw po namin yung laman ng puso namin ngayong araw, Panginoon. Inanyayahan ka po namin ngayon, Panginoon. Inanyayahan po namin ang iyong presensya, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo lang po ang kapurihan. Sa iyo lang po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ.
Patuloy po nating purihan ang Panginoon. Hallelujah, Lord God. Yes. Standing in awe of your grace, setting my feet in your way, entering into your presence, to behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true, clinging to the cross. I'll follow you. I'll follow you. Standing in awe, standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face.
my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me. Serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me. Serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll Purihin ka, O aming Diyos. It is our privilege, Lord, to serve you. It is our heart's desire, Lord, to worship you and give you honor. May our lips worship you, our minds, our hearts be devoted to you. For you are our God, our Father, and Jesus our Savior. May we be like you, who came to serve and not to be served. May you be our example. May we look on you. May you be our inspiration every day, that we want to love and serve more, because it is our joy that you will smile every day looking at us. Oh, that's my daughter, that's my son.
iniligtas, pinalaya, pinagaling at iyong ang iyong salita ay di nagbabago at sabi mo, may plano ka, may dahilan at kinabukasan para sa akin. Dakilaan mabuti ang plano mo sa akin para pagpalain, para gamitin upang maging katulad mo.
morning po sa ating lahat. Our scripture reading is taken from the book of Mark, chapter 10, verses 35 to 37 and verses 42 to 45. Let us all read the verses alternately. Then James and John came to him. "Teacher," they said, "we want you to do for us whatever we ask." Jesus said, "You know that those who are regarded as rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them. Altogether, please. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many." God bless the reading of his precious word. You may all be seated. Good morning. May katabi ba kayo? Pasayahin nyo naman, batiin nyo ng maligayang Pasko. Hindi ganyan bumati. Pagbabati ka, titignan mo sa mata. Tapos sasabihan mo, maligayang Pasko. May regalo ka sa akin next week. Kasi meron tayong isa-celebrate na na gift giving Gift giving day. So magdala kayo ng kahit ano na pampasaya do sa inyong mga nakilala dito sa church. O gusto nyo makilala. O natutuwa lang kayo kasi kamukha siya nung lolo nyo na yumao. Gano'n. Magdala kayo ng regalo, in-announce natin yan kasi gusto nating maging tradisyon ng ating church, yung kahusayan sa pagbibigay. Kasi totoo ang sabi ng banal na kasulatan na mas masaya ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Amen? Totoo yun Kung hindi nyo pa naranasan yun, hindi pa kayo siguro talaga nagbigay. Pero kung naranasan nyo na yun, hindi kayo titigil. Because the more you give, the more you receive. And the more you receive, the more you give. Di ba? Ang saya, no? So, nasa pangalawang parte na po tayo ng ating discovery about the Messiah. Meron siyang 4 na muka. Mula dun sa aklat ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, at ni Juan. Yung unang mukha niya ay mukha ng hari. Yung pagkakita ni Mateo sa kanya, siya ay isang hari. Dahil si Matthew ay tax collector, meron siyang rehistro ng lahat ng pangalan ng mga Hudyo. At nakita niya siguro doon yung royal lineage ng ating Panginoong Jesus na siya ay napipinto na maging hari. At yun nga po, siya ay itinuring nating hari dahil siya ang hari ng mga hari. Pero ito ay kabalintinuan na ngayong umaga, pag-uusapan naman natin siya sa pagiging tagapaglingkod. Nakakita na ba kayo ng hari na naglilingkod? Wala pa, Siguro ang Panginoong Jesus lang yon. At pag pinag-uusapan ng paglilingkod, nakakahanga talaga ang mga Pilipino sa buong mundo. Nung ako ay nag-mission work sa Switzerland, almost 14 times ako bumalik doon Sabihin ko sa inyo, ang mga Pilipino pag pinag-uusapan sila sa kahusayan ng kanilang paglilingkod. Ayoko namang sabihin tayo ay bayan ng naglilingkod lang, Kasi sila yung pinaglilingkuran natin pag nandun tayo sa kanila. Pero tanungin niyo po halimbawa sa medical practice. Sino ang gusto nila na nurses tsaka mag-aasikaso sa kanila, mga caregiver? Sino? Pilipino gusto nila. Pag napunta kayo ng Dubai, para kayo nasa Pilipinas dahil lahat ng mga nagtitinda ron sa mall o yung nagmamanage sa mga cafeteria, puro mga Pilipino. Kala mo, nasa Pilipinas ka Pumunta ka ng, kasi Seven Kingdoms, yung
Yung pinuntahan namin ni Mrs. doon sa UAE noon. Nagulat kami, puro Pilipino. At pag nagkukwentuhan tungkol sa magandang serbisyo at paglilingkod, Pilipino naman ang bida. Palakpakan natin ang ating lahi, ano? May lahi tayo ng totoong naglilingkod. Dahil nararamdaman ng ating mga pinaglilingkuran. Harinawa, madala po natin yan, hindi lamang po yan sa ibang bansa, kundi sa ating sariling bahay. Sariling tahanan na ang mga nakatira sa ating bahay ay marunong maglingkod. Amen? Halimbawa lang ito, ano na lang ito hindi naman ako namumuso yun, sabi nila, na parang pumupuna lang diretso. Pero minsan, doon tayo na-frustrate sa bahay na parang gusto lahat paglingkuran. Kawawa yung nanay di ba? Nung ako po ay nag-asawa, ang wika ko sa aking kabiyak paglilingkuran kita habang may hininga ako. Hanggang ngayon po, kahit masakit yung paa ko, talaga pag sinabi niyang, baba tayo, maglilinis tayo sa church. Baba kami maagang maaga. At ayoko siyang iwan na mag-isa na nagtatrabaho. Ipaglilingkod ko ang aking sarili dahil yun ang aking pangako sa Kanya. Pangako ko rin sa Panginoon niya. Kaya sabi ko nung nakaraang 2 linggo, ang nagse-celebrate ng 42nd anniversary ako. Hindi kayo, wala naman kayong 42 years dito sa church, di ba? Ako, 42 years na ako dito, baka 43 na O kasi nung nag-umpisa pa ako, nag-pioneer pa ako bago nagkaroon ng anniversary. So, nandito po ako, naglilingkod ako sa inyo for 42 years. Walang puknat, walang pagbabago. Ang ating Panginoong Jesus, hindi naman mahaba yung kanyang ipinaglingkod. 3 taon lang siya dito sa kanyang ministeryo bilang ating tagapagligtas. Pero punong-puno ng paglilingkod yung kanyang pagmiministeryo sa mga tao nakaharap niya. It takes a special kind of attitude and strength to serve others. Hindi lang siya basta kilos ng katawan at pagbibigay ng tulong sa iba. May kasama po ito na karakter. May kasama itong pag-uugali, kaya mo ginagawa ito. It's either ikaw ay nagmamahal, ikaw ay merong concern do sa tao, o ikaw ay naaawa, kasama doon yung iyong damdamin, yung iyong pag-uugali, yung iyong puso. At hindi lang po yun, talagang kasama dun ang iyong buong pagkatao pag ikaw ay naglilingkod. Kung wala yun, huwag ka na lang gumalaw. Ano? Kasi sayang matatapon lang dahil yun ay pagkukunwari. Kinakailangang mabuti ang ating paglilingkod. Pero ito ho ang gusto natin sabihin ngayong umaga. God has a whole different standard and reward system for servanthood. Listen to this in Matthew chapter 20, verse 25 to 27. You know that the rulers in this world lord it over their people, and officials flaunt their authority over those under them. Yan ang nakagis na natin dito sa mundo Imbes na maglingkod yung nasa taas, nagyayabang, di ba? At namumuno na punong-puno ng kapangyarihan ng pakiramdam nila. But among you, it will be different. Dapat na iba daw tayo. Whoever wants to be a leader among you must be your servant. Hindi ho natin to masyadong napansin sa mga nagdaang panahon na may mga pagkakamali, halimbawa lang sa pagpapastor. Marami din po tayong napili noon na dahil sa kanilang natatanging kaloob na mangaral at magturo, inisip natin magiging mahusay silang tagapaglingkod. Nagkamali po tayo doon. Dahil saglit lang ang panahon at tumigil na sa paglilingkod. Pero yung mga nahubog natin, ako palagi kong nababanggit si Pastor Aga. Si Pastor Aga kasi ay galing yan ng Subic at nagbakasakali na may buhay siya dito sa Maynila. Dito po siya napunta sa church. Kasi may church tayo dati sa Olongapo At miyembro siya doon. Napunta siya rito. Akala naman niya, pagdating niya rito, ibibaby siya.
Hindi po eh. Usapan namin, sige, ampunin ka ng church, pero magtrabaho ka. Pero nakita ko na sa kanya yung potential eh. Ang unang tinuro ko talaga sa kanya, maglingkod. Kasama ko ho yan kahit saan ako magpunta. At dito sa church, kami ang nagmamanage nitong physical na itsura ng simbahan hanggang sa pinakamaruming parte ng paglilingkod dito. Nakita ko sa kanya, may time umiiyak siya. Parang hindi niya matanggap na parang lalo naging aba siya dito eh. Pero umpisa lang yun eh. Ang mga sumunod na training niya talaga, nagkaroon na siya ng skills. Lahat nga halos ng skills namin, nakuha niya eh. Alam ni Brother Rafi yan kasi sa kanya rin, nakasama niya naglingkod yun eh. So, ngayon ano siya? Isa siyang mahusay na pastor. Iniwan ko siya sa Bulacan, wala siyang titirhan, basta dala niya lang isang bag na damit niya. Sabi ko, maghanap ka ng paglilingkuran dyan at pag pinakain ka, kumain ka. Tapos pag wala kang agahan, dumalaw ka doon sa isa, tanghalian sa kabilang bahay naman, sa hapunan sa kabilang bahay. O ginawa niya ng ilang buwan yun hanggang nagkaroon siya ng bahay doon. May sarili siyang bahay doon eh. Hanggang nagkaroon siya ng sasakyan. Hanggang ngayon, napakaganda na ng buhay niya at napakaganda ng yung ministry niya. Kasi tuloy-tuloy lang yung paglilingkod niya. Pag nasanay ka naglilingkod, nagiging parte ng iyong buhay at pagkatao. Nagiging kasiyahan mo. Yung iba, pag-uutusan mo, nagagalit, umiiwas, umaayaw. Pero yung nasanay maglingkod, isang kasiyahan ng buhay niya, yung ipahayag niya yung pagmamahal niya sa pamamagitan ng pagtulong at pagkalinga doon sa mga nangangailangan. While an earthly king had countless servants waiting on him, Jesus had none. Totoo po yun. Kung itinuring talaga siyang hari, hindi ho siya yung hari na pinapamper eh. Siya yung hari pa na naglilingkod because he was the servant. Mark 10:45. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Pinili ng Panginoon na maglingkod sa pinakamataas na hangarin at layunin. Yan yung ipaglingkod niya ang kanyang buhay, kapalit po ng ating kalayaan. Sipin yung ganong paglilingkod, ano? Sino ba sa atin dito ang gustong ibigay ang sarili para may lumaya lang? Pero lahat tayo pinalaya niya eh. To serve is to give something of value. Tayo, pag naglilingkod tayo, minsan lakas lang eh. O, di ba? Bilib ako doon sa iba na, anak, magluto ka nga. Hindi na nagluto, namalengke pa. Ginastos pa niya yung sarili niyang pera, saka siya nagluto. Isinerve pa niya. Pagkatapos niya mapakain yung magulang niya, eh, siya pa naghugas ng plato. Kompletong serbisyo. Bihira na tayo makakita sa bahay ng ganyan. Kung meron kayong anak na kumpleto Ricardos maglingkod, haba ang buhay ng batang yan. Kaya dapat yung paglilingkod, tinuturo natin sa bahay yan. Amen? Kahapon, nag-uusap kami ni Jamela, nasabi ko sa kanya. Kasi kasama namin yung mga apo ko ng ilang araw. Ang saya-saya nila, tuwan-tuwa sila kasi sabi niya, sana ganun kami noon. Kasi nung time nila, Jamela, wala din naman kami. Pag magbabakasyon kami, ano na lang eh. Pag may nakikita silang gustong kainin, sabihin ko, o tignan nyo na. Pag pupunta kami sa mall, dadaan kami sa Toy Kingdom. Tuwan-tuwa sila. Daddy, toy. O, toy lang ha. Tignan nyo lang, pero hindi tayo bibili. Ganun siya, wow, toy. O, hanggang ganun lang. Pero, naging kaganapan sa kanila yung matuto sila na hangarin yung mga bagay, pero mauuna muna yung paghihirap, yung paglilingkod, yung pagsisilbi. So, mahusay yung mga magulang na may nakitaan ako, hindi ko babanggitin ng pangalan. Nakita ko sa bahay nila, may chart sila. Tapos pag nakalagay doon yung mga household chores, pag nagawa ng anak nila, lalagyan ng star. Di ba? Kunyari, 5 paglilingkod yan nagawa niya, lalagyan ng 5 stars. Ang kapalit nun, magmumol sila. O, di ba yung gano'n dapat? Natututo maglingkod yung bata. Hindi yung bigay tayo ng bigay ng lahat. Ang ating Panginoon, hindi gano'n ang kanyang halimbawa. Hindi siya bigay ng bigay. Tayo din ay inuutusan niya na maging tunay na tagapaglingkod. Hindi lamang po sa bahay siguro yan, kundi sa labas din ng bahay. Jesus served with the highest and greatest achievement.
Yan po yung nailigtas niya tayo. Ano ang kaya mong gawin na hangarin sa iyong paglilingkod? Ito yung hingal at salita ng mga anak na naglilingkod sa kanilang mga magulang na may karamdaman. Okay lang kahit mapagod ako. Ito lang naman ang paraan para maipaglingkod ko sa magulang ko. Siya nga pala, si Sister Presi ay nasa ospital po. Yung ating pinakamatanda ba yan na miyembro natin dito, na matagal na rin dito sa ating church. Yung mag-asawa po, pareho silang may karamdaman. So, isama po natin sila sa ating panalangin. Na ipaglingkod nila ang kanilang buhay ng mahaba at ngayon po ay siguro inihanda na rin sila ng Panginoon. So, mag-pray po tayo na malagpasan nila itong pagsubok na ito. So, ang una po, kung tatanungin ninyo, how can we serve others the way Jesus did? Kung gusto natin maging kagaya ng ating Panginoon, na may mataas na hangarin sa ating paglilingkod, hindi lang basta na kilos ng kilos, anong gagawin natin? Number 1, realize that we were born to serve. Bakit nga ba tayo naipanganak sa mundong ito? Para ihele-hele. Mapalad yung mga anak ng hari, ano? Kahit bata pa sila, pinaglilingkuran na sila hanggang tumanda na sila yon kasi sila yung magmamana ng trono eh. Hindi naman lahat hari. Mas marami po yung mahirap. Mas marami yung nagpapagal at nagsisikap pa sa buhay. So, sa makatuwid, tayo ay kabilang dito. That we were born to serve. Lalo na when we were born again, we were called by God to serve. The Lord has equipped us with the ability to be a blessing to others. Mag-amen tayong lahat. Naalala nyo yung 5T? Ano yung 5T na ibibigay natin? Time, talent, treasure, truth, and trust. Di ba? 5 yun, no? 5 yung maibibigay natin. At yun ay kasama natin nung ipinanganak tayo dito sa mundong ito. Titigan nyo yung katabi nyo. At sabihin sa kanya, may karga ka. Oh, 5 yung karga mo. Time, talent, treasure, trust, and truth. Okay. Yun yung 5 ikinarga sa iyo. The Lord has equipped us with the ability to be a blessing to others. Ephesians 2:10. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works. Saan daw tayo nilikha? Para gumawa ng mabuti. Sabihin niyo sa katabi niyo, ikaw ay gagawa ng mabuti. Reregaluhan mo ako. Which God prepared in advance for us to do. Realize this. Bago ka ipinanganak, nakasalang na yung mga gagawin mo na mabuti. So ilan na rin ang natupad mo? Minsan naisip natin, pag yung may edad ka na kagaya ko, no? May mga time nakaupo lang ako doon sa taas habang nagtatrabaho doon. Lumilingon din ako sa isipan ko at sabi ko, ano na ba yung aking mga nagawa? Nagawa ko na ba yung ipinapagawa sa akin ng aking Panginoon? Nagawa ko ba yung aking dapat gawin sa aking mga magulang? Napasaya ko ba sila? Hindi po ako pinalad na gawin yon. Kasi yung mother ko, at the age of 41, namatay na po siya. Sobrang hirap kasi namin noon, namatay siya age 41. So hindi ko na ipaglingkod yung buhay ko para sa kanya. So bumawi ako sa father ko. Yun ang dahilan na yung father ko nakakilala sa Panginoon. Naramdaman niya yung pagmamahal sa kanya sa pamamagitan ng paglilingkod. So kung tayo ay handiwork created in Christ Jesus to do good works, may inihanda na nagagawin tayo. Dito lang po halimbawa, kayo ay nakakilala sa Panginoon at naging parte ng pamilyang ito. Hanggang hindi kayo naglilingkod dito sa pamilyang ito, hindi kayo kasama sa paglilingkod, hindi nyo pa naramdaman talaga na kayo ay isinilang sa pamilyang ito. Ganun po yun eh. Sa pamilya ninyo, hanggang hindi pa kayo nakakagawa ng significant service sa bahay. Lalo yung halimbawa, sila Sister Ana, yung mother nila nasa Commonwealth Hospital ngayon.
palagi ko nag-iisip na sila paano gagawin? Maghalinhinan doon para bantayan yung nanay nila. Yung tatay naman nasa bahay, hindi na rin gaano makakilos. Ito na yung panahon saglit na lang yan So, yung may mga magulang na medyo bata-bata pa, paglingkuran nyo na po yung magulang ninyo, mauubusan kayo ng panahon. Kung may natatabi kayo dyan, isama nyo sa mall. Di ba? Ipasyal nyo ron. Tapos iwan nyo na lang. Bahala na sila umuwi. Libre ang sine pag Lunes. Ihatid mo lang doon, tapos sunduin mo na lang, di ba? Pagkatapos mo mag-grocery. Konti na lang ang panahon Dapat sumaya yung mga yan. Ipaglingkod natin ang ating sarili. Mag-amen po tayo. Ako, nainggit ako doon sa may mga magulang pa Sinasayang ninyo yung panahon na dapat ipaglingkod ninyo yung inyong sarili. Makabawi lang tayo ng konti, kahit konti lang. Yeah, si Lovely, si Joanna, si Sing-Sisi yan Kasi siyempre, kung buhay pa ang nanay niya, baka binubuhos niya lahat ngayon Tama ba? Hindi ka nagsisi kasi nagawa mo yung best mo. Yung mga katabi mo, lingunin mo ulit, sabihin mo, may regalo ka sa akin. Di ba? Will never be fulfilled until we accomplish the purpose that we were created for. Meron talagang gagawin tayo. Pag hindi mo siya ma-discover kung ano yon, hungkag ang buhay mo. At bang word ginagamit nila sa mga nagdodroga? Bangag ka. Alam mo bakit bangag ka? Hindi mo alam kung anong nawala sa'yo. Nakatulala ka. Yung sa Philadelphia, di ba? Pinapakita yun sa Facebook, yung mga taga doon na nakabali pa yung katawan na gano'n. Maghapon po yun, nakaganon. Pag walang significance yung buhay mo, hindi nagagamit yung buhay mo ganun ka, para kang bangag, nakaganyan ka lang. Kakain ka, tapos mamayang gabi matutulog ka, gising ka na naman, kain ka lang, tapos tulog ka. Napakapalasak na buhay. Walang kahulugan na buhay. Walang layunin na buhay. Hindi kagaya nung nag-iisip ka kung paano mo hayaan na magamit ng Diyos ang buhay mo, nagiging makulay yung iyong lingon sa nakaraan Sabihin mo, hindi na sayang yung panahon ko kasi nung mga panahon na yon, ipinaglingkod ko ang aking buhay sa aking pamilya o sa aking kapwa at sa aking church family. 1 Peter chapter 4 verse 10. God has given each of you from His great variety of spiritual gifts. Use them well to serve one another. It talks about discovery and contribution. Have you discovered the gifts that was given to you by God? Nadiskubrihan mo ba yan? Yung iba sa atin dito, lately lang na-discover nila, pwede pala silang kumanta. Bigyan ko kayo ng sample ng hindi naman may edad, mukha lang may edad, pero may edad na rin. Sister Emilu, mukhang teenager yan. Nakita niyo naman kung paano siyang kumanta, tsaka pag nagsasayaw dito, talagang yung pinipigil niya lang talaga, gumanon pero pinipigil niya lang, gano'n lang siya Pero nakakatuwa. Kasi humabol siya. Siguro nung bata-bata pa siya, nung nakakilala siya sa Panginoon, baka yan ang unang paglilingkod na ginawa niya So ngayon, lumipat naman siya sa gift-giving naman siya ngayon. So pinagpupursigihan niya yan na maging pagpapala siya sa kanyang kapwa. Ang sarap Ang sarap nung nagagamit ka palagi ng Panginoon because God has given each of us a gift. A variety of spiritual gifts. At ang utos sa atin, use them well. Gamitin natin to serve one another. Let us discover and contribute. Okay? So, ano po ang ibig sabihin ng pangalawa? Ang ibig niya sabihin talagang magkaroon tayo ng selfless ministry. God has called us to a life of selfless ministry and service. Wala na yung sarili. Lalo't pag may edad na kayo, pag bata-bata ka, selfish ka talaga Pero pag nag-iedad ka na, yung buhay mo, iubos mo na sa paglilingkod kasi doon ka ipinanganak You were born to serve. Number 2, we must be humble like Christ. Serving without humility is pretension. Ang paglilingkod na walang pagpapakumbaba ay pagpapanggap. Sabihin natin sa katabi natin,
magpakumbaba. Pag kayo po ay mahaba ang baba, kayo ay mapagpakumbaba. Oh. Nung binata ako, ang nagustuhan ni Mrs. sa akin talaga, mahaba ang baba ko. Hindi niya kailangan na abrilata. Talagang baba lang ang katapat nun. We must be humble like Christ. Kung hindi ka mapagpakumbaba, pipiliin mo na wag na lang maglingkod. Dahil ang paglilingkod ay para lang sa marunong magpakumbaba. Mag-amen tayong lahat. Tapikin niyo yung katabi niyo. Sabihin mo, mag-ayos ka. Dahil ang paglilingkod ay para lang sa marunong magpakumbaba. Yun ang pinipili natin. It's a choice you have to make. Ako ba ay maglilingkod? Pag sinabong yes, then learn humility. Dahil ang pagpapakumbaba, ang unang pintig ng puso ng mga naglilingkod. Meron ba naman naglilingkod na may yabang? Walang gagawa nun eh. Pag may yabang ka, hindi mo napipiliin na maglingkod. Ang gusto mo, ikaw ang paglingkuran. Kaya magdidemand ka ngayon. Pakinggan niyo po ito sa Philippians chapter 2, verse 5 and verse 7. In your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus. He made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Para lang ganito yan eh. Parang ikaw tao, para maipaglingkod mo yung sarili mo, magiging kalabaw ka, mag-aararo ka. Siyempre, hindi mo pipiliin. Sino rito gusto maging kalabaw? Di ba? Natanong ba natin bakit ginusto ng Panginoong Jesus na maging tao? Knowing what we are as human beings, ha? Ba't kaya niya pinili maging tao? Kasi kung hindi siya magiging tao, hindi niya ma-replika sa atin yung mga bagay na dapat tayuan natin pag tayo nakakilala sa Kanya. So siya ang ating unang halimbawa na sa ngayon ay dapat ginagaya. Humble service was perfectly embodied by the Messiah. Kung merong totoong naglingkod dito sa mundong ito, walang iba kundi siya. He served all the disciples, even the one who would betray Him. Wala siyang pinili, kahit si Judas ay kanyang pinaglingkuran. Dito po sa John 13, verse 13 to 15, sabi niya rito, You call me teacher and Lord, and you are right, because that's what I am. And since I, your Lord and teacher, have washed your feet, you ought to wash each other's feet. I have given you an example to follow. Do as I have done to you. May mga sekta akong kilala na nag-feet washing sila eh. May dumating dito noon, that was 1986 ata yun eh. Misyonaryo. Nag-feet washing kami dito. Natatawa ako eh. Kasi yun ay physical lang na pagpapakita na maglilingkod ka sa kapwa mo. Ang totoong paglilingkod ay pagkatapos ng seremonya. O ano nangyari? Nagkainan, nag-alisan yung mga tao. Sinong naiwan? Yung mga gusto maglingkod, yung magliligpit, saka maglilinis. Hindi yung seremonya. Ang Diyos hindi siya nakatingin sa seremonya eh. Ang nakatingin siya pagkatapos ng seremonya. Amen? Hindi sa panahon ng pagsisimba na tayo'y pakanta-kanta, paiyak-iyak, pag nanalangin. Pag uwi sa bahay, yun ang labanan. Pagpunta sa opisina, pagpunta sa eskwela, doon ang labanan talaga, maipakita natin ang ating Panginoong Jesus sa ating kapwa. So a true servant goes wherever God sends him. Yan ba nakikita natin ngayon? Pumupunta ba ang tao kung saan siya itinuturo ng Diyos? Hindi. We sometimes do the opposite. We choose where we like to go. Serving whoever God wants him to serve. Walang pagpili kung saan ang itinuro ng Diyos, yun ang gagawin niya. But now we choose who we like to serve. Ang ganda nung kanta na sino nakakaalam nung Make Me a Servant na kanta? Kantahin nga natin, sabay-sabay. Make me a servant
humble and meek. Lord, help me lift up those who are weak, and may the prayer of my heart always be, make me a servant, make me a servant, make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Praise God. Tignan nga natin mamaya pagkatapos ng simba. Yung inuman natin doon sa labas. Ubos na yung cups eh. Nagkulumpon na yung mga cups doon sa basurahan. O anong ginawa ng mga sumunod na uminom? Itinambak din doon. Naglaglagan lang. Pero kung may servant doon, kukunin niya yun, isasalansan niya yun eh. Di ba? Tama ba? O, may pupunta ng CR, ang gulo nung sa lababo. May kalat, may tissue doon. May pumasok. Wow, may pumasok. Servant siguro to. Kinuha niya yung ibang tissue. Ipinunas niya rin sa lababo. Pinuno niya ng tissue yung lababo. O yun, naubos yung tissue. Servant ba yun? O, tapos may pumasok naman bata. O, baka bata ang magpahiya sa mga to. Kinuha yung, ano man tawag doon? Yung pusitit? Yung bidet. Naglaro doon sa servant ka ito. Ilan sa atin nagtuturo sa ating mga anak na maging lingkod? Na maglingkod? Di ba? Isa ba siyang nakakahiyang bagay? Naturuan mo yung anak mo na maghugas ng plato? Alam niyo, kinagulat nung ako'y nagpunta sa abroad, actually, marami akong bansa napuntahan. Nag-serve ako doon as missionary, Ang hindi nila matanggap yung naghuhugas ako ng plato, nagmamapa ako ng sahig. Kasi pag bisita ka, dapat nakaupo ka lang dyan, di ba? Meron kang hawak na prutas, pakain ka. Hindi, Naglilingkod talaga ako kahit saan ako pumunta. Ikinatutuwa ng mga tinitirhan ko. Eto, makinig kayo kung kayo bumibisita. Ngayong Kapaskuhan, may mga bibisitahin tayo eh. Sasabihin ko sa inyo, nakatingin sa atin yung mga tao. Iniisip nila kung tayo ba ay paglilingkuran o kasama tayo doon sa sistema ng paglilingkod. At matutuwa sila pag makita sa atin na tayo ay kagaya din nila. Gusto rin natin ipaglingkod yung ating sarili sa ikabubuti ng lahat. Mag-amen naman tayo. O ito yung pangatlo at huli. Let's serve to bring others to God. Maglingkod tayo para maakay natin ang iba sa Panginoon. Serving can potentially soften people's hearts, enabling them to hear and receive the gospel. Ganun ba yon? Alam nyo ba na ang ebanghelyo, yung ibig sabihin ng gospel, yung the good news about the saving grace of the Lord Jesus Christ, mas believable siya at matindi ang dating kapag yung mga ngaral ay nararamdaman ng mga tao na nandun siya para ipaglingkod yung kanyang sarili. May probinsya kami pinuntahan noon. Actually, nagpa-pioneer lang yung pastor doon. Sabi ko sa kanya, kumusta yung mga tao dito? Mahirap po ang buhay dito, Bishop. Sabi sa akin gano'n. Lahat po ay may kanya-kanyang trabaho. Ganun ba? Wala bang fellowship dito? Wala po, busy po lahat eh. Punta tayo sa bukid. Sumama po ako sa bukid eh. Niyaya ko din yung nagpa-pioneering pa. Sabi ko, tulungan natin mag-araro yung matanda. Sila yung una naging member doon sa church. At niyaya nila yung mga kamag-anak. Grabe pala magyaya yung mga yon. Ang bentahin ng pangangaral ng Ebanghelyo ay mas matunog kapag hinahaluan mo ito ng paglilingkod mula sa iyo. O aanhin naman nila yung Ebanghelyo mo kung nagugutom sila, di ba? May kasabihan nga na ang mga tao mas makikinig kung busog sila. So ipaglingkuran mo muna sila, then makikinig sila sa iyo. Amen? Sabi po ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 19, verse 19, 22 to 23.
even though I am a free man with no master, I have become a slave to all people to bring many to Christ. Again, the gospel becomes attractive when demonstrated with serving. Ang mga tao ay namamangha sila kapag ang iyong ipinapangaral na ebanghelyo ay nahaluan ng paglilingkod. Yes, I try to find common ground with everyone, doing everything I can to save some. I do everything to spread the good news and share in its blessings. Si Manang Aida, nung buhay pa po yun, si Manang Aida, ang pinaka-ate ni Doc Ross, Doc Rossi, si Manang Lilia. Manang Lilia, ikaw ba panganay? Si Manang Manang Aida. Hindi po siya na-win sa pangangaral. Na-win ko po siya nung bumabagsak yung pintuan ng kanilang CR. Pumunta po ako doon, ginawa ko yung pintuan ng CR. Nag-umpisa na po siyang sumama. Sipin niyo, pintuan lang palang makakapag-akay sa kanya sa Panginoon. Pag ikaw ipinaglingkod mo sarili mo, di ba? Halimbawa, may isang nanay na hirap sa pag-aalaga ng anak niya. Nag-take time ka, nagbigay ka ng 2 oras, alagaan ko na yung bunso mo. O inalagaan mo, yung ba hindi makikinig sa iyo yun? Nagiging attractive yung mensahe natin kapag tayo ay nandun para tumulong, para ipaglingkod yung ating sarili. Ituloy natin yung basa kanina kasi gusto kong buuin sa verse 22 and 23. Yes, I try to find common ground with everyone, doing everything I can to save some. I do everything to spread the good news and share in its blessings. Ang galing ni Apostle Paul. Hindi lang siya puro sulat at salita. Siya din po ay naglingkod kagaya ng ating Panginoong Jesus. So not only we do become like Christ when we serve, but we also bring people to Him. Matthew 5:16. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Mapapansin ninyo, hindi sila na ilalapit sa Amang nasa langit hanggang hindi sila makakita ng mabuting gawa. Ulitin natin yon. Hindi sila tumitingin sa Amang nasa langit para luwalhatiin hanggat wala silang nakikitang mabuting gawa. Kung ang problema nyo, winning your loved ones to the Lord, kasi hindi ako nagka-problema dyan. 10 kami magkakapatid, nasa isang compound kami, 4 na pamilya nakatira doon, mga kamag-anak namin. Nahirapan ba akong akayin sila sa Panginoon? Hindi. Ano ba yung nakita nilang pagbabago sa akin? Hindi na ako naghahari-harian doon nung nakakilala ako sa Panginoon. Kasama ko na sila, yung aking mga pinsan, tinuturuan ko talaga sila sa trabaho At tinutulungan ko sila. Naging makulay yung ebanghelyo sa kanila nung ako ay kasama nila. Naakay ko sila sa Panginoon. Ang aking ama, ganun din. Kahit napakatigas ng puso niya, doon ko po siya naakay sa Panginoon nang makita niya ang pagbabago din sa aking buhay. They will see good deeds in your life and they will glorify your Father in heaven. So what's your motivation for serving? Tanungin ko kayo, bakit ba kayo naglilingkod? Sa trabaho, dahil sa sahod? Kasi ngayon, napansin ko, bihira na yung may pagkukusa. Kailangan meron ka na ngayong pang-attract Di ba? Kanya sabihin mo, sige, yung unang maghuhugas ng plato, tatanggap sa akin ng 1,000. Sino ba naman hindi maghuhugas ng plato? Problema, 1 truck na plato. Di ba? Anong motivation mo? Bayad? Kaya ka maglilingkod? Admiration? O papuri? Kaya ka maglilingkod? Hindi na po siya paglilingkod. Ang tawag doon ay pagkukunwari na. Di ba? Kaya nawawala yung tunay na dalisay na kahulugan ng paglilingkod kapag nasasamahan ng maling motivation
Ang dapat na tanging motivation natin ay ang ating Panginoong Hesus kasi siya ay naglingkod. At nangako siya na may gantimpala ang lahat ng ating gagawin. Anong sabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 15:58? Be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, because you know that your labor is not in vain in the Lord. Oh. Sinabi po niya na tatanggap ng tunay na gantimpala yung totoong maglilingkod. Basahin natin yung ating huling verse, tayong lahat. Colossians 3:23 and 24. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. It is the Lord Christ you are serving. Hindi naman totoo yung pastor kasi yung boss ko talagang hiyabang eh. Pag makautos, ganun na lang eh. Kaya nga siya boss eh, di ba? Maski minsan di natin maintindihan, gawin na lang natin para sa Panginoon. Amen? Sa bahay, pag inuutusan ka, huwag mo sabihin, gagawin ko na nga yan, mamaya mapalo pa ako. Hindi, gawin mo para sa Panginoon. Pag ipaglilingkod mo sarili mo sa iyong kabiyak. Minsan kasi yung mga mag-asawa, sa umpisa, voluntary yan eh. Kasi nanunuyo. Lalo pag nanliligaw, ano? Ako na magwawalis ng buong barangay. Ganun, di ba? Ako na maghugas ng plato ng buong barangay. Pero pag mag-asawa na at tumatagal-tagal na, nagbabatuhan na ng plato yan. Nawala na yung tamang motivation, kundi ang pagmamahal. Tayo mga Kristiyano, hindi mawawala yan. Hanggat tayo ay nananalig kay Kristo, hanggang sa ating huling hininga, ipaglilingkod natin. Amen? Walang pagod na hindi natin susuungin. Walang sakripisyo na hindi natin gagawin dahil si Kristo ang ating pinaglilingkuran. Tayo pong lahat ay yumuko at tayo manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na magamit ang aming buhay para sa ikaluluwalhati mo. Totoo pong nakatingin ang mga tao sa amin. At pag nakita nila ang aming mabuting gawa, niluluwalhati ka nila. At ikaw ay itinataas nila sa lahat ng ito dahil ikaw lang ang makapagbabago ng buhay ng tao. Ikaw ang mag-aalis ng yabang sa tao. Papalitan mo ito ng pagpapakumbaba at tunay na paglilingkod dahil yan ang nais mo, Panginoon. At hinuhubog mo sa aming karakter. Hinuhubog mo sa aming pagkatao ang pagpapakumbaba at paglilingkod. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala sa amin. Nawa bilang mga anak o bilang mga magulang, bilang kasama sa church family ito at bilang pastor, manatili sa amin, Panginoon, ang tanging motivation na lahat ng aming ginagawa ay ginagawa namin para sa aming Panginoong Jesus. At yan po ang aming dalangin sa umagang ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Praise God. Salamat po, Pastor Joe, sa inyong magandang mensahe. No? So, ready na po ba kayong maging servant ng Panginoon sa pagbibigay? Amen? Yan. So, ang pagbibigay po ay para po sa lehitimong miyembro ng CTJCC. Pero kung kayo po ay hinihipo ng Panginoon at sinasabi pong magbigay kayo dahil na-bless po tayo ngayong linggo, malugod po namin itong tatanggapin. Maaari po tayong tumayo para po sa ating tithes and offering prayer. Sige po, sabay-sabay po tayong manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Kayo po ang siyang nagbigay ng lahat, Panginoon, nang meron po kami ngayon. Maraming salamat po dahil tinuruan niyo po kami kung paano maging servant, Panginoon. Kayo po, Panginoon, siyang nangunguna, Panginoon, sa aming buhay. Binibigyan niyo po kami ng lakas. Tinutulungan niyo po kami sa aming mga problema, Panginoon. Lahat po ng meron kami, Panginoon, ay nanggagaling sa inyo. Panginoon, kami pong mga lingkod, mga inyong lingkod, Panginoon, malugod po namin, Panginoon,
sinishare din po, Panginoon, ang aming mga blessings. Pinapanalangin po namin ang aming mga trabaho, ang aming mga business, Panginoon. Kayo pong siyang magbigay ng blessing, Panginoon, sa aming mga salapi, Panginoon. Sa aming pagbibigay, Panginoon, samahan niyo po kami at bigyan niyo po kami ng malugod at masayang puso, Panginoon, sa tuwing magbibigay po kami. Muli, binabalik po namin lahat ng papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. A blessed Sunday to everyone po. Sige po, tayo po ay sandaling makakaupo muna. Let's proceed to some announcements. Pero bago yan, batiin po natin ng happy birthday ang mga nagdiriwang ng kaarawan ngayong araw na ito. Okay, today, December 8, happy birthday to Richeline Modelo Leonero. And to Christopher Marillo. Happy birthday po. On December 10, Tuesday, Ate Ruth Bernardo and Sister Emilu Jimeno. Happy birthday po. On December 11, we have Gabriel Clarino and Celia Geganya. Oh, happy birthday. On December 12, ka-birthday ng nanay ko. Happy birthday to Kylie Selly. On December 14, we have Maricor Villanueva and Brother Danny Tambasaka. Happy birthday. Happy anniversary po sa mga couples na nagdiriwang ng wedding anniversary first. Parang kami yan. Happy anniversary to us, my pangga. I love you. Okay, today po, it's our 9th wedding anniversary. And we also have Brother Ricky and Christina Pablo. Happy anniversary. Also to Brother JX and Aaron Balderas. Happy anniversary. On December 13. Yes! Okay, batiin natin lahat. Happy anniversary to Pastor Joe and Sister Janet Viray. Also, we have on December 14, Saturday, Brother Danny and Cecil Tambasakan. Happy anniversary. And announcement po today sa aming mga coffee mates. Pabagong word. Coffee mates, we will have our couples Christmas coffee time today. Right after our service. Huwag po tayong aalis. See you mga ka-couples. On Wednesday, tuloy-tuloy po ang ating Wednesday service. Okay, this coming Wednesday, Pastor Jay will be discussing the topic Sentence by Pilate. Okay, pwede kayo mag-advance reading. Also, the Joyland, ang ating mga kiddos will be having their Christmas party this coming Sunday, December 15 at 10 a.m. po. And with an exchange gift of 150 pesos. The characters of Christmas, simbang umaga, sa mga malalapit o kahit malayo, pwede po tayong mag-attend sa ating simbang umaga which will start on December 17 until December 21 at 5:30 a.m. Gising po tayo ng maaga. Okay. Tropa Christmas! Hello sa mga katropa! Okay, Christmas party. Your Christmas party will be on December 22. That's Sunday, right after the Sunday service. For more details to follow on your FB page. Okay. Yan lang po. May I request everyone to please stand. Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me. Serving you for all eternity.
tanda ng paggalang sa Diyos na buhay. Kagaya ng ating narinig sa mensaheng tinanggap sa umagang ito, ang Panginoong Hesus ang nagpakita ng magandang halimbawa ng paglilingkod. Dahil nakasaad sa kasulatan, ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, sa halip upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay kapalit ng marami. Kaya mga kapatid, dapat po nating maunawaan na tayo ay nilikha upang maglingkod dahil tayo ay may pananagutan sa bawat isa dahil walang nabubuhay para sa sarili lamang. Kaya mga kapatid, maging katulad tayo ng Panginoong Hesus na mapagkumbaba, na piniling mawalan at kinuha ang kalikasan ng isang tagapaglingkod at nag-anyo bilang isang tao. Gayun din naman kapatid, tayo ay patuloy na maglingkod upang maakay ang ating kapwa sa paanan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya patuloy natin gawin ang ating mandato na ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan na kay Jesus ay may pagbabago, may kalayaan, may kapatawaran ng mga kasalanan at may buhay na walang hanggan. Mga kapatid, pumasa inyo ang mayamang biyaya ng Diyos, kalakip ang kanyang pag-ibig, kapayapaan at pag-iingat, maging ang kanyang presensya sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen.